Tapos na sa wakas, malapit nang mapasa atin ang lahat. Ang bawat salita ay parang matulis na bubog ng salamin na tumusok sa aking pandinig. Ang boses na yon, ang boses ng asawa kong si Marco, na dapat sana'y nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ay siya ngayong naghatid ng lason na unti-unting pumapatay sa natitira ko pang pag-asa. Nakatayo ako sa malamig na pasilyo ng pinakamahal na ospital sa Makati. Nakakapit ang mga nanginginig kong kamay sa isang maliit na laruang oso, ang paborito ni Mateo. Ilang sandali pa lang ang nakalilipas, binitiwan ng 8 pinakamagagaling na espesyalista ang hatol na bumiyak sa aking kaluluwa. Wala na ang anak ko. Ang munting anghel ko, wala na. Lumabas ako ng silid para humingi ng kahit kapirasong hangin. Dahil sa loob, pakiramdam ko'y sinasakal ako ng 4 na puting pader. At sa paghahanap ko ng hangin, ang natagpuan ko ay ang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Bumagsak sa makapal na karpet ang laruang oso, ang tunog ay halos hindi marinig. Ngunit sa loob ng dibdib ko, may isang bagay na gumuho na ang dagundong ay sapat na para yumanig sa buong sansinukob. Doon, sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng isang private lounge, nakita ko ang anino nila, si Marco at ang ina niyang si Doña Elvira. Sinabi ko na sa'yo, Marco, mahina ang dugo ng babaeng yan. Ito ang napala natin. Ang boses ni Doña Elvira, ang aking biyenan, ay walang bahid ng anumang lungkot. Tanging pagkasuklam at malamig na pagtatagumpay. Hayaan mo na, Ma. Ang importante, nais sa katuparan ng plano. Sagot ni Marco. Ang bawat pantig ay tila isang pako na ibinabaon sa aking ataul. Sa wakas, wala nang sagabal. The Arguez fortune will be consolidated sa atin na lahat. Hindi ako makahinga. Ang hangin sa mamahaling pasilyo na kanina lang ay amoy antiseptic at karangyaan, ngayon ay amoy pagkakanulo. Nanigas ang aking mga kalamnan. Ang panlalamig na nagsimula sa aking mga paa ay unti-unting gumapang paakyat sa aking buong katawan. Mas malamig pa sa bakal ng morgue. Naalala ko ang gabi, bago namin isinugod si Mateo sa ospital. Hinawakan ni Marco ang mga kamay ko at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Mahal ko, gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. Palagi." Ang mga mata niyang nangungusap ng pag-aalala ay siya palang mga matang nagbabalat kayo. Naghihintay sa tamang sandali upang ako'y talikuran at saksakin. Ang pintig ng aking puso ay naging isang mabagal at mabigat na pagtambol sa loob ng aking dibdib. Isang paalam sa buhay na akala ko'y sa akin. Ang bawat kumikinang na ilaw sa itaas ay tila mga matang humuhusga. Ang bawat tahimik na sulok ay tila may aninong nag-aabang. Ang mundo ko, ang perpektong mundong pinaghirapan kong buuin sa loob ng marangyang hawlang ito, ay gumuho sa isang iglap. Hindi dahil sa pagkawala ng aking anak. Gumuho ito dahil sa katotohanang ang mga taong dapat sana'y kasama kong magluksa ay sila palang may hawak ng punyal na pumatay sa aking pag-asa. Sa gitna ng pagkatuliro, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa bingi kong isipan. Isang tanong na puno ng pait at sakit. Sa lahat ng isinuko ko para sa pamilyang ito, ang kaisa-isa kong yaman. Bakit kailangan pa nilang agawin sa ganito kalupit na paraan? Ilang hakbang lamang mula sa akin, narinig ko ang mahinang kalansing ng mga alahas ni Doña Elvira, kasabay ng kanyang walang kaluluwang tawa. Magaling, Marco. Magaling. Sa wakas, mawawala na rin sa landas natin ang bata at ang kahihiyang dala ng ina niya. Ang bawat salita ay isang sampal. Isang sampal na hindi tumama sa aking pisngi, kundi sa mismong pagkatao ko. Ang una ay ang pagkawala ng aking anak. Ang ikalawa ay ang katotohanang ito'y isang selebrasyon para sa kanila. Isang dobleng sampal na dumurog sa akin. Naramdaman ko ang paggalaw sa aking tabi. Isang mainit na kamay ang marahang dumapo sa aking braso. Napalingon ako, handang sumigaw, handang manlaban.
Ngunit ang nakita ko ay isang matandang nurse. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na hindi ko kailanman nakita sa mga mata ng sarili kong pamilya. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Inabutan lamang niya ako ng isang baso ng tubig. Ang simpleng gesto na yon ay isang malaking alon ng kabaitan sa gitna ng karagatan ng aking pagdurusa. Kasabay nito, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng lounge. Mabilis akong umatras, nagtago sa isang madilim na sulok ng pasilyo sa likod ng isang malaking halaman. Lumabas si Marco at si Doña Elvira. Ang kanilang mga mukha ay muling binalutan ng maskara ng pekeng pagluluksa. Siguraduhin mong hindi magwawala ang asawa mo, Marco. Nakakahiya sa mga tao. Utos ni Doña Elvira. Sapat lang ang lakas para marinig ko. Ako na ang bahala, ma. Sagot ni Marco. Ang boses ay may halong pagkayamot. She's weak. Madaling kontrolin. Dumaan sila sa harap ng pinagtataguan ko. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Marco ay tila nakakasulasok. Hindi nila ako nakita. Para sa kanila, ako'y isang anino lamang kahit noong una pa. Isang magandang palamuti, isang kasangkapan. Nang mawala na sila sa aking paningin, dahan-dahan akong lumabas mula sa aking pinagtataguan. Ang mga binti ko'y nanginginig. Bawat hakbang pabalik sa silid ni Mateo ay tila isang milya ang layo. Pagpasok ko, ang katahimikan ay sumalubong sa akin na parang isang malamig na kumot. Ang makinang kanina'y nagpapakita ng isang tuwid at walang buhay na linya ay nakasara na. Ang lahat ng gamit sa silid, ang mamahaling kuna, ang mga kumot na may burda ng kanyang pangalan, ang mga larawan naming tatlo, ay tila mga multo mula sa isang buhay na ninakaw sa akin. Hindi ako lumapit sa kama. Hindi ko kaya. Sa halip, lumapit ako sa bintana. Hinawi ang makapal na kurtina, desperadong naghahanap ng kahit anong bagay sa labas na magpapatunay na ang mundo ay umiikot pa rin. Mula sa itaas, tanaw ko ang malaking tarangkahan ng ospital. At doon, sa ilalim ng manilaw-nilaw na ilaw ng poste, nakita ko siya. Isang payat na batang lalaki, ang kanyang mga damit ay halatang luma na. Pilit na itinutulak palayo ng dalawang unipormadong gwardiya. May hawak siyang isang maliit na bagay na hindi ko maaninag. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit sa gitna ng aking gabi, ang imahe ng batang iyon, isang estranghero mula sa ibang mundo na tinatanggihan at itinataboy, ay tumatak sa aking isipan. Siya na nasa labas at ako na nakakulong sa loob. Pareho kaming pinagkakaitan ng lugar sa mundong ito. Ang aking mga luha na kanina pa nagbabantang tumulo ay nagsimula ng bumagsak. Ngunit hindi ito mga luha ng pagluluksa para sa aking anak. Ito ay mga luha ng galit. Dahil sa sandaling iyon, alam ko na hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng isang digmaan at hindi na ako ang Isabela na kaya nilang kontrolin. Pinunasan ko ang aking mga luha, hindi para alisin ang sakit, kundi para itago ang nag-aalab na apoy sa likod ng mga ito. Bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw na sumugod palabas, na isampal sa mukha ni Marco ang kanyang karumal-dumal na kasinungalingan. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ang kahinaan, ang pagiging marupok na si Isabela, iyan ang kailangan nilang makita sa ngayon. Iyan ang magiging sandata ko. Dahan-dahan, bumalik ako sa tabi ng kama kung saan dapat sanay nakahimlay ang aking munting anghel. Hinaplos ko ang puting kumot. Ang tela ay kasing lamig ng aking mga daliri. Bawat sulok ng silid na ito ay isang paalala ng isang krimen. Ang katahimikan ay hindi na katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng isang puntod. Narinig ko ang marahang pagsara ng pinto sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Ang amoy ng kanyang pabango ay sapat na. Mahal ko, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay muling binalot ng pekeng awa. Nandito na ako.
Naramdaman ko ang kanyang mga kamay sa aking balikat. Ang pagpisil ay marahan, puno ng pagkukunwari. Ngunit sa ilalim niyon ay naramdaman ko ang bakal ng kanyang pagmamay-ari, ang pagnanasang angkinin ang lahat. Hindi ako kumilos, nanatili akong nakatayo, nakayuko, gumanap sa papel na inilaan niya para sa akin. Ang babaeng wasak at talunan. Hindi ko kaya, Marco, sabi ko. Hinayaan kong manginig ang aking boses. Ang sakit-sakit. Shh, I know, sagot niya. Inilapit ang kanyang bibig sa aking tainga. We will get through this. Together. Magkasama. Gusto kong isuka ang salitang iyon. Ang tanging kasama niya sa planong ito ay ang kanyang sakim na ina. Pumasok sa silid si Dr. Salcedo, ang pinagkakatiwalaang doktor ng pamilya. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit umiiwas siya ng tingin sa akin. Inayos niya ang kanyang salamin. Isang senyas ng pagkabalisa na ngayon ko lang napansin. Mrs. Arguelles, simula niya, I want to extend my deepest condolences. We did everything we could. Ang bawat salita niya ay isang kasinungalingan. Everything you could? O everything you were paid to do? Iyon ang gusto kong isigaw. Ngunit tumango lamang ako. Ang aking muka ay nakatago sa aking mga palad. We need to sign some papers, Marco. Patuloy ng doktor. Ang kanyang atensyon ay mabilis na ibinaling sa aking asawa. Standard procedure. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang pag-abot ni Marco sa isang folder. Isang mabilis na paglagda. Isang kasunduan sa pagitan ng dalawang demonyo. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Tapos na ang transaksyon. Ihahatid ko na si Isabela pauwi. Sabi ni Marco kay Dr. Salcedo, She needs to rest. I'll handle everything here. Ang salitang pauwi ay tumama sa akin na parang isang kidlat. Ang bahay na yon, ang mansyon na yon ay hindi na isang tahanan. Ito na ang kulungan ng leon. At ako, kasama ang aking bagong tuklas na katotohanan, ay ihahagis pabalik sa loob nito, mag-isa. Habang akay-akay ako ni Marco palabas ng silid, ang aking mga mata ay muling napadako sa bintana. Ang batang lalaki sa labas ay wala na. Ipinagtabuyan na. Ngunit ang imahe niya ay nanatili sa aking isipan, isang paalala. Kailangan kong makalabas. Kailangan kong makatakas. Hindi para sa sarili ko, kundi para bigyan ng hustisya ang pangalan ng aking anak. Malayo sa malamig at malinis na pasilyo ng Makati, sa isang sulok ng tondo, kung saan ang amoy ng piniritong isda ay humahalo sa alikabok ng kalsada. Doon nagsisimula ang araw ni Lian Mercado. Sa edad na 10, ang kanyang mga mata ay sanay ng makakita ng mga bagay na hindi napapansin ng karamihan. Sanay siyang basahin ang lungkot sa likod ng isang ngiti, ang panganib sa likod ng katahimikan, at ang halaga ng bawat sentimong pinagpapaguran. Hawak niya ang isang bayong na puno ng mga lumang laruan, isang manikang kalbo, ilang kotse-kotse hanggas-gas na, at ang paborito niyang trumpo na gawa sa kahoy. Mission niya ngayong hapon, ang maibenta ang mga ito sa labas ng malaking ospital, kung saan ang mga pusong nag-aalala ay madalas lumalambot para sa kanilang mga anak. Ang kikitain niya, kahit paano, ay pandagdag sa gamot ni Nanay Pilar, ang kanyang lola na nag-iisa niyang pamilya. Habang naglalakad, bumalik sa kanyang isipan ang babaeng mayaman na may malulungkot na mata. Ang babaeng may-ari ng pitakang isinauli niya ilang araw na ang nakalipas. Hindi niya malimutan ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga gwardiya. Parang isa siyang basura na naligaw sa kanilang malinis na mundo. Ngunit mas tumatak sa kanya ang sakit sa mga mata ng babae. Isang sakit na tila pamilyar. Isang sakit na nakikita niya sa mga kapitbahay nila sa tondo tuwing may nawawalan. Humanap siya ng pwesto sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, kung saan tanaw niya ang paglabas-masok ng mga tao. Doon niya nasaksihan ang kaguluhan. Isang pangkat ng mga doktor na anyong seryoso ang lumabas mula sa isang silid.
Maya-maya, isang kama ang itinulak palabas at sa ibabaw nito ay isang maliit na katawan na natatakpan ng puting kumot. Naramdaman ni Lian ang paninikip ng kanyang dibdib. Kahit sa mundo niya, alam niya ang kahulugan niyon. Ngunit hindi siya umalis. Mula sa kanyang mababang kinauupuan, sa likod ng isang malaking paso, may nakita siyang hindi nakita ng iba. Isang saglit na paggalaw, isang halos hindi mapansing pag-angat at pagbaba ng dibdib ng bata. Isang bahagyang pagkibot sa lalamunan. Hindi iyon ang katahimikan ng kamatayan. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang kwento ni Nanay Pilar. Ang kapitbahay nilang si Aling Nena na halos mamatayan ng apo dahil sa isang maliit na butil ng laruan, isang bead na nabilaukan nito. Sa x-ray, mukha raw itong kung anong bukol. Halos sumuko na ang mga doktor sa probinsya. Buti na lang, isang matandang mediko ang nagpilit na suriin ang lalamunan gamit lamang ang kanyang daliri. Isang malamig na kaba ang bumalot kay Lian. Paano kung hindi na siya nag-isip? Tinakbo niya ang distansya mula sa puno hanggang sa grupo ng mga nurse na nagtutulak sa kama. Ang puso niya'y kumakaripas, mas mabilis pa sa kanyang mga paa. Sandali! Sigaw niya, ang kanyang tinig ay maliit sa gitna ng malawak na lobby. Hintay! Hinarang siya agad ng isang gwardiya. Hoy bata, anong ginagawa mo dito? Bawal yan! Yung bata po. Pilit ni Lian itinuturo ang kama. Buhay pa siya. May nakabara lang sa lalamunan niya. Baka butil ng laruan. Pinagtitinginan sila ng mga tao. Ang ilan ay may awa, ang karamihan ay may inis. Hinawakan siya ng mahigpit sa braso ng gwardiya. Siraulo ka ba? Mga espesyalista na ang nagsabi, umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Totoo po, tingnan niyo ulit. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Sa paghila sa kanya ng gwardiya, nahulog mula sa kanyang bulsa ang trumpo niyang kahoy. Gumulong ito sa makintab na sahig. Isang saglit, napatingin siya rito. Ang alaala ng kanyang lolo, ang kaisa-isa niyang mamahaling laruan na ngayon ay iiwan na niya. Puno ng panghihinayang ang kanyang mga mata bago siya tuluyang kinaladkad palabas. Ngunit ang kanyang mga salita ay narinig. Ang matandang nurse, ang mismong nurse na nagbigay ng tubig kay Isabela, ay natigilan. May kung anong kurot siyang naramdaman. Ang desperasyon sa boses ng bata ay hindi kasinungalingan. Mabilis niyang nilapitan ang isang batang doktor na kasama sa grupo. Dok, sandali lang po. Bulong niya. Pakinggan niyo po. Paano kung totoo ang sinasabi ng bata? Isang silip lang po ulit, para lang po sa konsensya natin. Nag-atubili ang batang doktor, takot na questionin ang desisyon ng mga senior, ngunit nanaig ang kanyang tungkulin. Ipinahinto niya ang kama at gamit ang isang simpleng instrumento. Mabilis niyang sinuri ang daanan ng hininga ni Mateo. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital, nakita nila ito. Isang maliit, kumikinang na butil ng perlas na siyang bumabara sa daloy ng hangin. Isang mabilis na kilos, isang matagumpay na pagtanggal. At pagkatapos, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, isang mahinang pag-iyak. Ngunit sa loob ng emergency area, ang tunog na yon ay kasing lakas ng isang kulog ng pag-asa. Samantala, sa kabilang pasilyo, si Isabela ay halos kaladkarin na ni Marco patungo sa elevator. Ang kanyang isip ay isang blangkong pader. Ang kanyang puso ay isang piraso ng yelo. Handa na siyang gampanan ng kanyang papel sa madilim na teatro ng kanyang asawa. Ngunit bigla siyang napatigil. Narinig niya ito. Isang pamilyar na tunog na gumising sa bawat himaymay ng kanyang natutulog na kaluluwa. Ang iyak ng kanyang anak. Hindi. Imposible. Nag-halucinate lang ako, sabi niya sa sarili. Ngunit narinig niya ulit ito. Mas malinaw sa pagkakataong ito. Binitiwan niya ang braso ni Marco. Ang kanyang mga mata, na kanina'y walang buhay,
ay biglang nagkaroon ng ligaw, nakislap, pag-asa, at matinding takot. Mula sa dulo ng pasilyo, tumatakbo papalapit sa kanila ang matandang nurse. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta sa pagitan ng gulat at hindi maipaliwanag na saya. "Ginang Arguelles! Ginang Arguelles!" Sigaw nito habang ang mukha ni Marco ay napalitan ng pagkalito at hindi maitagong pagkainis. "Ang anak niyo po, ang anak niyo, buhay siya." Ang iyak na yun. Binitiwan ko ang braso ni Marco na parabang ito'y nag-aapoy. Ang lahat ng panghihina sa aking katawan ay biglang naglaho. Napalitan ng isang puwersang hindi ko alam na taglay ko pala. Hindi ko na pinansin ang gulat sa mukha ni Marco o ang lason sa mga mata ni Doña Elvira. Ang tanging naririnig ko ay ang himig ng himala, ang iyak ng aking anak. Tinakbo ko ang pasilyo, ang aking mga paa ay halos hindi sumasayad sa sahig. Pagdating ko sa bukana ng emergency area, nandoon siya. Si Mateo. Sa mga bisig ng batang doktor, ang maliliit niyang mga kamay ay nakaunat. Ang kanyang mukha ay namumula sa malakas na pag-iyak. Buhay. Ang anak ko ay buhay. Ang mga luha na dumaloy sa aking mga pisngi ay totoo. Ngunit ang dahilan ay dalawa na. Luha ng walang kapantay na saya at luha ng matinding takot para sa buhay na muntik nang kunin sa kanya. Niyakap ko ang aking anak. Inamoy ang kanyang pamilyar na amoy. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming oras, nakahinga ako ng maluwag. Paglingon ko, nakita ko si Marco na papalapit. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkalito at kaligayahan. "Isang milagro," sabi niya, sapat na malakas para marinig ng lahat. "Isang tunay na milagro." Niyakap niya kaming dalawa ni Mateo. Ngunit ang yakap niya ay parang yumayakap sa isang ahas na yari sa yelo. Ramdam ko ang paninigas ng kanyang mga kalamnan, ang kontroladong galit sa likod ng kanyang pag-arte. Sa gitna ng kaguluhan, nagtama ang aming mga mata ng matandang nurse. Sa isang saglit, sa likod ni Marco, umiling ako ng bahagya at walang tunog na ibinuka ang aking bibig. "Tulungan mo ako." Isang mabilis na tango mula sa kanya ang naging sagot, isang sinag ng pag-asa. Dinala si Mateo sa isang private recovery room. Ipinagpilitan ni Marco na kailangan namin ng privacy para makabawi sa aming trauma. Ang totoo, kailangan niya kaming ikulong. "Magpahinga ka na, mahal ko," sabi niya matapos niyang masigurong nakalak ang pinto. "Tatawagan ko lang si Mama para ibalita ang magandang nangyari. Babantayan ka ng mga gwardiya sa labas." Ang bawat salita niya ay isang babala. Ako'y isang bilanggo. Nang mag-isa na ako sa silid kasama ang natutulog kong anak, ang aking isip ay kumilos ng mas mabilis kaysa dati. Oras. Kailangan ko ng oras. Hinintay ko ang pagbabalik ng matandang nurse na pumasok dala ang isang tray ng gamot. Kailangan kong makaalis dito. Bulong ko habang kunwari inaayos ko ang kumot ni Mateo. Ngayong gabi. "Alam ko," sagot niya, ang kanyang boses ay mahinahon. "Ako si Aling Flor. Matagal na akong nagtatrabaho para sa pamilya ng nanay mo. May utang na loob ako sa kanila." Sa isang iglap, naintindihan ko. Hindi ito awa, ito ay katapatan. Sa service exit sa dulo ng North Wing, mamayang 1:00 ng madaling araw, gagawa ako ng paraan para magkagulo sa kabilang palapag. Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahaba sa aking buhay. Nagkunwari akong natutulog, ngunit ang bawat ugat sa aking katawan ay alerto. Nang sumapit ang hating gabi, dahan-dahan akong bumangon. Sa ilalim ng kama, mayroon akong isang maliit na bag na laging nakahanda para sa mga emergency. Sa loob nito, ang mga pasaporte namin, isang maliit na supot ng alahas, at ang lahat ng cash na naipon ko nang palihim sa loob ng 1 taon.
Kinuha ko ang mga ito, kasama ang isang set ng simpleng damit. Pumasok ako sa banyo para magbihis. Nang tumingin ako sa salamin, ang nakita ko ay isang estranghero, maputla, takot, ngunit may apoy sa mga mata. Tinanggal ko ang aking mga hikaw na diamante at pagkatapos, ang aking wedding ring. Tinitigan ko ito sandali, ang singsing na sumisimbolo sa lahat ng kasinungalingan. Lumabas ako ng banyo at maingat na inilagay ang singsing sa ibabaw ng unan kung saan dapat sana'y natutulog ang aking asawa. Ito na ang aking paalam. Nang papalapit na ang oras, biglang bumukas ang pinto. Si Marco. Tumayo ang lahat ng balahibo sa aking batok. "Bakit gising ka pa?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may diin ng pagdududa. Ngumiti ako. Isang nangiting matamis ngunit puno ng lason. "Hindi ako makatulog." Sagot ko. Ang boses ko'y malumanay. Binabantayan ko lang ang paghinga niya. Bawat isa ay parang musika sa aking pandinig. Tinitigan niya ako ng ilang sandali. Sinusuri. Sa wakas, tumango siya. "Sige, matulog ka na. Bukas uuwi na tayo." Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik na nag-iwan ng pakiramdam na parang yelo. At lumabas. Nang eksaktong alauna, narinig ko ang isang mahinang alarma at mga yabag na nagmamadali sa kabilang dulo ng pasilyo. Ito na ang senyas ni Aling Flor. Maingat kong binuhat si Mateo mula sa kuna. Binalot siya sa makapal na kumot. Dala ang maliit na bag. Binuksan ko ang pinto at sumilip. Ang gwardiya ay wala sa pwesto, na-distract ng kaguluhan. Ito na. Tinahak ko ang madilim na pasilyo. Ang puso ko'y dumadagundong sa bawat hakbang. Ang service exit. Isang mabigat na pinto na bakal. Itinulak ko ito. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa akin. Ang hangin ng kalayaan. Nakababa ako sa isang eskinita sa likod ng ospital kung saan naghihintay ang isang taxi ayon sa plano ni Aling Flor. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng trooper. Sa kamay ko, hawak ko ang isang lukot na piraso ng papel, ang address mula sa ID ng batang lalaki sa Tondo. "Sa Tondo po. Manong, pakibilisan lang." Nakahinga ako nang maluwag ng umandar na ang sasakyan. Ngunit habang papalayo kami, napatingin ako sa side mirror. Mula sa gate ng ospital, isang pamilyar na pares ng itim na luxury car ang humarurot palabas. Ang mga headlight nito ay tila dalawang matang galit na humahanap sa akin sa dilim. Natuklasan na niya. "Manong!" Sigaw ko sa driver. Ang aking boses ay nanginginig sa takot. "Doblehin ko ang bayad mo. Bilisan nyo. Huwag kayong magpapahuli." Ang gabi ay isang halimaw na humahabol sa amin. Bawat kanto na aming nililikuan ay tila isang pagtakas sa mga pangil nito. Ang mga ilaw mula sa sasakyan ni Marco ay parang mga matang nagbabaga sa aming likuran. Hindi bumibitaw, hindi sumusuko. Mahigpit ang yakap ko kay Mateo, na ngayon ay umiiyak na dahil sa takot at sa mabilis na takbo ng taxi. "Manong, sa mga eskinita tayo dumaan. Kahit saan, basta't makipot." Pakiusap ko sa trooper, ang pera ay nanginginig sa aking kamay. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa akin ng trooper mula sa rearview mirror, ngunit nang makita niya ang desperasyon sa aking mukha at ang sanggol sa aking mga bisig, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya at walang salitang sinunod ang aking utos. Bigla niyang kinabig ang manibela at ang maluwag na kalsada ng Maynila ay napalitan ng isang makitid na daan na halos hindi kami magkasya. Nawala sa aming likuran ang itim na sasakyan. Pansamantala, ang mundo sa labas ng bintana ay unti-unting nag-iba. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga bahay na dikit-dikit. Ang ilan ay gawa sa yero at mga pinagtagpi-tagping kahoy. Ang malinis na simento ay naging baku-bakong kalsada. Ito ang mundong nakikita ko lang sa telebisyon tuwing may report tungkol sa kahirapan. Ngayon, ito na ang aking kanlungan. Huminto ang taxi
sa isang lugar kung saan hindi na ito makakapasok pa. Ang amoy ng hangin ay iba, pinaghalong amoy ng estero, ng basurang hindi na kolekta, at ng nilulutong pagkain mula sa mga bahay. Bumaba ako, akay-akay si Mateo, at ang aking mga mamahaling sapatos na stiletto ay lumubog sa malambot na putik. "Dito na po, ma'am," sabi ng trooper. Ang kanyang boses ay may halong awa. "Mag-ingat po kayo." Iniwan niya kami roon, sa gitna ng isang labirinto ng mga eskinita. Ang bawat bintana ay tila may mga matang nakatingin. Ang bawat tahol ng aso ay parang isang alarma. Niyakap ko ng mas mahigpit si Mateo. Ang kanyang init ang tanging pamilyar na bagay sa karagatang ito ng kawalan. Hawak ang papel na may address. Nagsimula akong maglakad at magtanong. Sa wakas, natagpuan ko ito. Isang maliit na bahay na may pinturang natutuklap na. Ang pinto ay yari sa manipis na plywood. May isang maliit na bombilya sa itaas nito na nagbibigay ng manilaw-nilaw na liwanag. Huminga ako ng malalim bago ako kumatok. 3 marahang katok na tila nilamon ng ingay ng videoke mula sa kabilang bahay. Nagbukas ang pinto. Ang batang lalaki, si Lian. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita niya ako. Ang mukha niya ay may bahid pa ng dumi, ngunit ang kanyang mga mata ay malinis at puno ng pagtataka. "Kayo po yung..." Simula niya, hindi makapaniwala. Sa likod niya, isang boses ng matanda ang tumawag. "Lian, sino yan? Gabing-gabi na." Lumabas ang isang payat, ngunit matatag na babae. Ang buhok niya ay puti na at nakatali sa isang simpleng pusod. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng panahon at paghihirap, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado. Ito si Nanay Pilar. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang aking mamahaling damit na ngayon ay lukot at may bahid ng putik. Ang sanggol sa aking mga bisig, ang takot sa aking mga mata. Hindi siya nagtanong kung sino ako. Hindi siya nagtanong kung bakit ako naroon. Ang una niyang napansin ay si Mateo. Kawawang bata. Nilalamig siya. Sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Binuksan niya ng maluwag ang pinto. "Pumasok kayo, Hija." Delikado sa labas. Ang salitang Hija, anak, ay tumagos sa aking puso. Kailan nga ba ang huling beses na may tumawag sa akin yan na may kasamang tunay na pagmamalasakit? Ang loob ng bahay ay maliit at simple. Isang papag sa isang sulok, isang maliit na lamesang kahoy, at isang altar na may imahe ng Santo Niño. Malinis, ngunit bakas, ang kahirapan sa bawat bagay. Umupo ako sa isang upuang plastik na inalok sa akin. Si Nanay Pilar naman ay kumuha ng isang malinis na kumot at maingat na ibinalot kay Mateo. "Gutom ka ba?" tanong niya. Hindi pa ako nakakasagot nang maghain siya sa lamesa. Isang mangkok ng mainit na kanin na may kaunting sabaw mula sa ulam na natira at 2 piraso ng tuyo. Ang amoy ay simple, ngunit sa aking sikmurang walang laman at kaluluwang gutom, ito ang pinakamabangong amoy sa buong mundo. Kumain ako. Bawat subo ay tila nagpapainit hindi lang sa aking tiyan, kundi sa aking buong pagkatao. Sa gitna ng pagkain ko, binuksan ni Nanay Pilar ang isang luma at maliit na telebisyon. At doon, sa isang news flash, ang aking pinakamasamang bangungot ay nagkatotoo. Ang mukha ni Marco ang bumungad sa screen. Umiiyak siya. Isang perpektong pag-arte ng isang nag-aalalang asawa. Ang headline sa ilalim ng kanyang mukha ay isang punyal na bumaon ng malalim sa aking dibdib. Isabela Arguelles, tinanaw na nagdusa sa postpartum depression. Itinakas ang sariling anak. Ang aking litrato ay nakapaskil sa buong screen. Ang litrato mula sa aming kasal. Isang nangiting masaya at walang kamuwang-muwang. Ngayon,
Ang ngiting iyon ay pag-aari ng isang baliw at isang pugante. Nabitawan ko ang aking kutsara. Ang kanin na aking sinusubo ay tila naging buhangin sa aking bibig. Tumingin ako kay Nanay Pilar. Ang aking mga mata ay puno ng hindi masabing sindak. Ang santuaryong aking natagpuan ay siya na ngayong magiging aking kulungan. Dahil sa labas ng maliit na bahay na ito, ang buong mundo ay hinahanap na ako. Ang imahe ni Marcos sa telebisyon ay parang isang demonyong nangangaral mula sa pulpito. Ang kanyang mga pekeng luha ay mas nakakasulasok pa sa amoy ng estero sa labas. Isabela, mahal ko, kung nasaan ka man, bumalik ka na. Nag-aalala ako sa'yo. Hindi ka namin huhusgahan, tutulungan ka namin. Isang kasinungalingan. Bawat salita ay isang patibong, isang lambat na inihahagis niya para hulihin ako. Ang tulong na sinasabi niya ay ang pagkulong sa akin sa isang mental institution kung saan ang aking boses ay hindi na maririnig kailanman. Doon, legal niyang makukuha ang lahat, ang aking anak, ang aking mana. Perpekto. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang kanin sa aking plato ay hindi ko na malunok. Ang buong syudad ay kalaban ko. Paano ako lalaban? Huwag kang maniwala dyan. Isang boses ang bumasag sa aking pagkatuliro. Si Nanay Pilar. Nakatayo siya sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay nakatutok din sa telebisyon. Ngunit hindi takot ang nakikita ko sa mga ito, kundi isang matalas na pag-unawa. Ang lalaking umiiyak sa harap ng maraming tao ay kadalasang may itinatagong malaking kasalanan. Ang kanyang mga salita ay parang isang baso ng malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Nagising ako mula sa aking pagkasindak. Tama siya. Ang pagpapanik ay hindi makakatulong. Ang takot ang gusto ni Marco na maramdaman ko. Kailangan ko ng telepono, sabi ko. Ang aking boses ay mahina, ngunit may bagong determinasyon. Nag-atubili si Lian, ngunit si Nanay Pilar ay tumango lamang. Inabot sa akin ng bata ang isang luma at gasgas na cellphone na may tape pa sa takip. Ang baterya ay halos paubos na. Kailangan kong kumilos ng mabilis. May isang tao lang akong matatawagan. Isang taong may utang na loob, hindi sa mga arguelles, kundi sa pamilya ko, sa mga Del Mundo. Si Attorney Francisco Vargas. Sa ngayon, wala pa. Pero kailangan kong makuha ang tiwala niya. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit ako tumawag. Kailangan kong pigilan siya. Bukas ng umaga, isasara niya ang isang deal. Ang pagbenta ng Del Mundo Logistics sa mga dayuhang investors, ang kumpanya ni Papa. Narinig ko ang pag-aalarma sa kanyang boses. Ano? Imposible. Kailangan niya ang pirma mo para doon. Gagamitin niya ang postpartum depression ko bilang basehan para ideklara akong mentally unfit. Sa ganoong paraan, makukuha niya ang temporary authority. Paliwanag ko. Frank, kailangan mong pigilan yon. May isang clause sa kontrata na si Papa mismo ang naglagay. Section 7B, Environmental Clause, gamitin mo yon. Sabihin mong kailangan ng mas malalim na pag-aaral, kahit anong legal na dahilan, para ma-delay ang deal, kahit isang linggo lang. Ilang sandali siyang hindi nagsalita. Ang tanging naririnig ko ay ang pagtibok ng sarili kong puso. Ito ang aking unang pagsubok. Kung hindi niya ako paniniwalaan, tapos na ang laban bago pa man magsimula. Sige, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay seryoso na. Gagawin ko. Pero Isabela, kailangan mong mag-ingat. Halimaw ang binabangga mo. Matagal na akong nakatira kasama ng halimaw, Frank. Ngayon lang ako natutong lumaban. Sagot ko bago ko pinatay ang tawag. Ibinigay ko ang telepono kay Lian. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng 100 kilong tinik. Isang maliit na hakbang, isang maliit na sinag ng liwanag sa kadiliman. Kinabukasan, habang pinapanood namin ang balita sa maliit na TV, bumungad ang isang report
mula sa business district. Ang inaabangang deal ng Argelis Corporation ay biglang na-postpone dahil sa mga technical legal issues na inihain ng kampo ng mga Del Mundo. Nakita ko ang isang sulyap sa mukha ni Marco habang papalabas siya ng meeting. Isang ngit-ngit na hindi niya maitago sa likod ng kanyang formal na ngiti. Alam niyang ako ang may gawa nito. Tumingin ako kay Nanay Pilar. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang sampal ay masakit, sabi niya. Pero ang unang ganti ay mas masarap. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, ngumiti ako. Hindi ito ang ngiti ng masayang si Isabela sa larawan ng kasal. Ito ay isang bagong uri ng ngamang ngiti. Ang nangiti ng isang reyna na tinanggalan ng korona, ngunit ngayon ay natutunan ng magpanday ng sarili niyang espada. Ang mga araw sa Tondo ay dumaloy sa paraang hindi ko kailanman naranasan. Ang oras ay hindi sinusukat ng mga meeting sa boardroom o ng tiktak ng relong Rolex, kundi ng pagsikat at paglubog ng araw, ng tunog ng kampana ng naglalako ng taho sa umaga, at ng tawanan ng mga batang naglalaro sa kalye pagdating ng hapon. Sa unang pagkakataon, natutunan kong maglaba gamit ang aking mga kamay, ang aking mga daliring sanay, sa pagtipa sa keyboard ay unti-unting nagkakaroon ng kalyo. Natutunan kong magluto sa isang kalan na diuling, na ang usok ay nagpapaluha sa akin, higit pa sa mga paninira ni Doña Elvira. Sa bawat gawaing bahay, sa bawat butil ng pawis, nararamdaman kong may isang bahagi ng aking lumang pagkatao ang namamatay at may isang bago, mas matatag, mas totoo ang isinisilang. Isang hapon, habang tinutulungan ko si Nanay Pilar na magtuhog ng sampagita para itinda ni Lian, sinubukan kong inilabas ko ang isang supot ng alahas mula sa aking bag, isang kwintas na may mga diamante. Nanay, tanggapin niyo na po ito. Pakiusap ko. Hindi ko po kayo kayang bayaran. Alam ko po yan. Pero parang awa niyo na. Hayaan niyo po akong tumulong kahit kaunti. Tinitigan ni Nanay Pilar ang kumikinang na alahas. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin sa akin. Marahan niyang kinuha ang kamay ko at ibinalik dito ang kwintas. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng pera o alahas. Iha, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. Binabayaran ito ng puso. Ang pagtulong mo dito sa bahay, ang pag-aalaga mo kay Mateo, ang pagiging mabuti mong tao, iyan ang bayad. Sapat na. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa anumang sampal ni Doña Elvira. Sa mundo ko, lahat ay may presyo. Sa mundo niya, ang pinakamahalagang bagay ay hindi nabibili. Yumuko ako, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding paggalang. Ngunit ang kapayapaan ay isang hiram na luho lamang. Isang umaga, ang ingay ng videoke at tawanan sa labas ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Maya-maya, narinig namin ang isang malakas na sigaw mula sa labas. Isabela, alam kong nandyan ka. Lumabas ka, tiyanak, kan ka. Ang boses na yon, parang kuko na kumaskas sa pisara ng aking kaluluwa. Si Doña Elvira. Sumilip ako sa siwang ng bintana. Isang mamahaling van ang nakaparada sa dulo ng eskinita at mula roon ay bumaba ang aking biyenan. Suot ang kanyang puting bestida at malaking itim na salamin na para bang isang reyna na bumisita sa tirahan ng mga alipin. Kasama niya ang 2 malalaking bodyguard. Hoy mga hampas lupa, nasaan ang manugang kong baliw? Sigaw niya sa mga kapitbahay na nagsilabasan. May pabuya akong ibibigay sa kung sino man ang magsasabi kung nasaan siya. Ang aking dugo ay umakyat sa aking ulo. Paano niya kami nahanap? Ngunit bago pa ako makakilos, si Nanay Pilar na ang humakbang papalabas ng pinto. Ang kanyang tindig ay payat, ngunit hindi natitinag.
Ano ang kailangan ng isang ginang na tulad mo sa aming maruming lugar? Tanong ni Nanay Pilar. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Tiningnan siya ni Doña Elvira mula ulo hanggang paa, puno ng pandidiri. At sino ka namang matandang hukluban ka? Huwag kang makialam dito. Hinahanap ko ang baliw na si Isayla. Walang baliw dito, sagot ni Nanay Pilar. Ang tanging nakikita ko ay isang desperadong ina na tumatakas sa mga halimaw. Ang mukha ni Doña Elvira ay namula sa galit. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Nanay Pilar. Huwag mo akong sasagot-sagutin. Alam niyo bang krimen ang pagtatago sa isang pugante? Ipapakulong ko kayong lahat. Ngunit isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Ang mga kapitbahay na kanina'y nanonood lang ay unti-unting nagsilapitan. Si Aling Nena, ang may-ari ng sari-sari store, si Mang Cardo, ang tricycle driver. Lahat sila ay humarang sa pagitan ni Doña Elvira at ng bahay ni Nanay Pilar. Umalis na po kayo, ma'am, sabi ni Mang Cardo. Ang kanyang boses ay magalang ngunit matigas. Walang masamang tao dito. Kung may hinahanap kayo, sa pulis kayo magsumbong. Tama, walang baliw dito. Sigaw ng isa pa. Respetuhin niyo naman ang lugar namin. Ang reyna ay biglang napaligiran ng mga taong hindi niya kayang bilhin. Ang kanyang kapangyarihan na nakasanayan niya sa Makati ay walang silbi dito. Sa harap ng nagkakaisang komunidad, siya ay isang estranghero lamang na walang lakas. Sa sobrang galit at pagkapahiya, nagmamadaling tumalikod si Doña Elvira pabalik sa kanyang van. Hindi pa tayo tapos. Tandaan niyo yan. Banta niya bago siya pumasok. Sa kanyang pagmamadali, may nahulog mula sa kanyang mamahaling bag, isang piraso ng nakatuping papel, isang resibo. Walang sino man ang nakapansin nito maliban sa akin. Nang makaalis na ang van, lumabas ako. Ang mga kapitbahay ay ngumiti sa akin, mga ngiting nagpapahiwatig ng pagtanggap at proteksyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito dugo. Ito ay pagdadamayan. Pinulot ko ang resibo mula sa putik. Galing ito sa isang espesyal na botika, isang compounding pharmacy na gumagawa ng mga gamot na ayon sa reseta. Nakita ko ang pangalan ng gamot, isang uri ng potent sedative. At sa ibaba, ang pangalan ng pasyente. Hindi si Doña Elvira. Ang pangalan ay Mateo Arguelles. Isang matinding lamig ang gumapang sa aking buong katawan. Hindi lang nila hinintay na mamatay ang anak ko dahil sa aksidente. Mayroon silang ginawa. Mayroon silang ipinainom sa kanya. Ang halimaw ay hindi lang pala nag-aabang. Siya pala mismo ang nagtanim ng lason. Nakatayo ako sa gitna ng eskinita. Hawak ang maruming piraso ng papel na para bang ito ang pinakamahalagang dokumento sa buong mundo. Ang ingay ng mga kapitbahay na nagbubunyi sa kanilang maliit na tagumpay laban kay Doña Elvira ay unti-unting humina sa aking pandinig. Ang tanging malinaw na tunog na lamang ay ang mabigat na pagkabog ng aking dibdib. Mateo. Ang pangalan ng anak ko nakasulat sa resibo ng isang gamot na hindi para sa bata. Isang gamot na binili ng babaeng nagnanais na mawala siya sa mundo. Pumasok ako sa bahay na parang isang kaluluwang naglalakad. Ang aking mga kamay ay nanginginig na para bang yelo ang dumadaloy sa aking mga ugat. Ipinakita ko ang resibo kay Nanay Pilar. Tinitigan niya ito ng matagal. At ang kaninang tapang sa kanyang mukha ay napalitan ng isang madilim na pag-aalala. Kailangan mong malaman kung para saan ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay isang babala. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay mas mabuti kaysa sa kasinungalingan na pumapatay. Kinagabihan, hindi ako natulog. Hinintay kong tumahimik ang buong tondo. Hinintay kong marinig ang malalim na paghinga ni Nanay Pilar at Lian mula sa kanilang papag. Binuhat ko si Mateo na mahimbing na natutulog at niyakap siya ng mahigpit.
Pinagmasdan ko ang bawat pag-angat at pagbaba ng kanyang munting dibdib. Ang bawat hininga niya ay isang milagrong pilit na inaagaw sa kanya. Gamit ulit ang telepono ni Lian, tinawagan ko si Attorney Vargas. Oras na para singilin ang utang na loob. "Frank, gising ka pa ba?" Tanong ko nang sumagot siya. "Para sa'yo, Isabela. Kahit hindi na ako matulog," sagot niya, at naramdaman ko ang kanyang katapatan sa kabilang linya. "Anong nangyari? Gumanti ba si Marcos sa ginawa natin?" "Mas malala pa, Frank." Huminga ako ng malalim. "May ipapagawa ako sa'yo. May hawak akong resibo mula sa isang compounding pharmacy. Kailangan mong alamin ang lahat tungkol sa gamot na nakasulat dito. Lahat." Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng detalye, ang pangalan ng gamot, ang pangalan ng botika, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang pangalan ng pasyente. Mateo Arguelles. Narinig ko ang pagkalito sa kanyang boses. "Pero, imposible. Bakit bibigyan ng ganyang gamot ang isang sanggol?" "Yan din ang tanong ko, Frank." Sagot ko. Ang aking boses ay malamig at matigas na parang bakal. At gusto kong malaman ang sagot bukas na bukas din. Ang sumunod na araw ay isang impyerno ng paghihintay. Bawat minuto ay parang isang karayom na tumutusok sa aking pasensya. Nagluto ako, naglaba, nag-alaga kay Mateo, ngunit ang aking isip ay nasa ibang lugar. Nasa opisina ni Attorney Vargas, naghihintay sa isang tawag na babago sa lahat. Nang dapit hapon, habang pinapatulog ko si Mateo sa duyan, tumunog ang telepono. Napatalon ako sa gulat. Si Frank. "Isabela," simula niya, at sa tono pa lang ng kanyang boses, alam ko nang masama ang balita. Kinumpirma ko. Ang gamot ay isang napakatapang na uri ng pampakalma. Custom compounded, ibig sabihin, sadyang ipinagawa. Hindi ito basta-basta nabibili. Napahawak ako sa poste ng duyan para suportahan ang aking sarili. Pero bakit? Hindi pa dyan natatapos, Isabela. Huminto siya sandali, na para bang naghahanda sa bigat ng kanyang susunod na sasabihin. Kinausap ko ang isang kaibigan kong doktor, isang toxicologist. Ipinakita ko sa kanya ang formula ng gamot. Sabi niya, kung ang gamot na ito ay isasabay sa isang partikular na uri ng bitamina o kahit sa isang simpleng gamot sa lagnat, para sa mga bata, ang resulta ay isang chemical reaction. Unti-unting hihina ang paghinga ng pasyente. Magkakaroon ng mga sintomas ng acute respiratory failure. Ang hangin ay nawala sa aking mga baga. Ang mga sintomas, patuloy ni Frank, ay halos kapareho sa mga sintomas ng isang rare congenital disease. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang tren. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa aking isipan, bumubuo ng isang larawang karimari-marim. Ang biglaang panghihina ni Mateo. Ang hirap niya sa paghinga. Ang konklusyon ng 8 espesyalista. Lahat ng iyon, hindi sakit. Ito ay isang dahan-dahang paglason. Isang perpektong krimen na nakabalat kayo bilang isang trahedya. At ang butil ng laruan, ang munting perlas. Diyos ko, ang perlas. Hindi iyon yung muntik pumatay sa anak ko. Iyon ang nagligtas sa kanya. Dahil kung hindi siya nabilaukan, kung hindi nagkaroon ng isang malinaw at pisikal na bara sa kanyang lalamunan, ang plano nila ay magiging perpekto. Mamamatay si Mateo dahil sa isang sakit na walang lunas at walang sino man ang magdududa. Ang aksidente ang sumira sa kanilang perpektong plano. Bumagsak ako sa aking mga tuhod. Ang telepono ay nahulog mula sa aking kamay. Ang aking anak, ang aking munting anghel. Hindi lang nila hinayaang mamatay siya. Sinubukan nilang patayin siya sa paraang mas mabagal, mas masakit, at mas diabolical kaysa sa aking pinakamasamang panaginip. Ang sahig na kawayan ay naging yelo sa ilalim ng aking mga tuhod. Ang katotohanan ay isang lason
na mas matindi pa sa kemikal na ipinainom nila sa aking anak. At ito'y unti-unting gumapang sa bawat ugat ng aking katawan. Pinaparalisa ang aking pag-asa, ang aking anak, ang aking munting anghel ay isang eksperimento lamang sa kanilang laboratorio ng kasakiman. Ang kanyang bawat pag-ubo, ang kanyang bawat pag-iyak sa sakit ay musika sa pandinig ng kanyang sariling ama. Hinaplos ko ang natutulog na mukha ni Mateo. Napaka-inosente, napakapayapa, at sa sandaling iyon, ang yelo sa aking mga ugat ay biglang nag-apoy. Ang matinding sakit ay naging purong galit. Isang galit na hindi sumisigaw, kundi isang galit na tahimik, nagyayelo, at handang pumatay. Hindi sapat na mabuhay kami. Hindi sapat na magtago kami. Kailangan nilang magbayad. At para magbayad sila, kailangan ko ng ebidensya. Kinabukasan, gumawa ako ng isang desperadong hakbang. Lihim akong lumabas ng bahay ni Nanay Pilar at nagtungo sa isang pampublikong telepono sa kanto. Gamit ang mga baryang ibinigay niya, tinawagan ko ang nag-iisang numero ng ospital na alam ko, ang numero ng nurses station kung saan naka-duty si Aling Flor. Kailangan kitang makausap. Bulong ko nang siya na ang sumagot. Hindi sa telepono. Nagkita kami sa isang madilim na eskinita sa likod ng isang palengke sa Tondo. Malayo sa mga matang mapanghusga ng Makati, ang amoy ng lupa at panis na gulay ay aming naging kanlungan. Doon, isinalaysay ko sa kanya ang lahat. Ang tungkol sa resibo, ang tungkol sa lason, ang tungkol sa perpektong krimen. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Aling Flor. Ang kanyang pangalan pala ay Sarah. Ang kanyang awa ay napalitan ng pamilyar na galit. Ang nanay ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Namatay siya sa ospital na 10 taon na ang nakalipas. Isang simpleng operasyon lang sana sa appendix, pero namali sila ng bigay na gamot. Sinabi nilang komplikasyon, pero alam ko ang totoo. Pinagtakpan nila. Sa sandaling iyon, hindi na kami isang mayamang ginang at isang hamak na nurse. Kami ay 2 anak na babae na kapwa pinagkaitan ng hustisya. Sarah, sabi ko. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Alam kong malaki ang hinihiling ko. Mapanganib ito. Pero ikaw lang ang makakagawa. Tumingin siya sa aking mga mata. Ano ang kailangan mong gawin ko? Bumalik ka sa ospital, sabi ko. Ang bawat salita ay mabigat. Magkunwari kang walang alam. Magkunwari kang kakampi nila. Kunin mo ang tiwala ni Dr. Salcedo at kumuha ka ng pruweba, isang recording, isang dokumento, kahit ano na magpapatunay sa kanilang ginawa. Ito ay isang misyon ng pagpapakamatay at alam namin pareho yon. Ngunit nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata, isang apoy na sinindihan ng sarili niyang nakaraan. Para sa nanay ko, sabi niya, at para sa anak mo. Bumalik si Sarah sa ospital kinabukasan. Ang kanyang uniforme ay ang kanyang balat kayo. Nagtrabaho siya na parang walang nangyari. Ngumiti siya kay Dr. Salcedo. Nagtimpla siya ng kape para dito. Ang bawat kilos niya ay perpektong ginampanan. Sa kanyang bulsa, mayroon siyang isang ballpen. Isang simpleng itim na ballpen na ibinigay ko sa kanya, na binili ko mula sa lahat ng natitira kong pera. Ngunit sa loob ng ballpen na yon ay isang maliit na voice recorder. Ilang araw ng paghihintay, bawat tunog ng telepono ay nagpapatayo ng aking mga balahibo. Sa wakas, dumating ang tawag. Isang maikling text message mula kay Sarah. Nakuha ko na. Ayon sa kanyang kwento, pumasok si Marco sa opisina ni Dr. Salcedo. Galit na galit dahil sa pagka-delay ng deal sa Del Mundo Logistics. Si Sarah, na nag-aabot ng mga medical chart, ay hindi nila pinansin. Inilagay niya ang ballpen sa ibabaw ng mesa, malapit sa kanila, at pinindot ang maliit na butones. Hindi mo ba maintindihan, Salcedo? Bawat araw na nabubuhay ang batang yon, panganib sa plano natin. Bulyaw ni Marco sa recording.
Ginawa ko ang lahat ng sinabi mo, sagot ni Dr. Salcedo. Paano ko malalaman na mabilaukan pala siya sa lintik na laruan na yon? Ang gamot ay dapat sapat na para tapusin siya nang walang bakas. Ito na, ang ebidensya, ang kanilang pag-amin. Ngunit hindi pa doon natapos ang kwento ni Sarah. Matapos umalis ni Marco, kinuha ni Sarah ang ballpen. Ngunit bago siya makalabas, nagsalita si Dr. Salcedo. Sarah, sabi nito, ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Bakit nanginginig ang mga kamay mo? Natigilan si Sarah. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Nanginginig nga ang mga ito dahil sa takot, dahil sa tagumpay. Pagod lang po, Doc. Mabilis niyang sagot. Ngumiti si Dr. Salcedo, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa pinto at isinara ito. Narinig ni Sarah ang isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang tunog ng pag-lock ng pinto. Mag-usap muna tayo, sabi ng doktor. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ngayon sa ballpen na hawak ni Sarah. Mukhang marami ka nang napapagod nitong mga nakaraang araw. Ang tawag ni Sarah ay naputol. Ang huli kong narinig ay ang kanyang biglaang pagsinghap bago ang linya ay naging blangko. Ang katahimikan sa kabilang dulo ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Halos mabitawan ko ang telepono. Nahuli siya. Si Sarah, ang aking tanging pag-asa, ang aking kasabwat, ay nasa kamay na ng halimaw. Hindi ako maaaring mag-aksaya ng panahon. Ang bawat segundo ay mahalaga. Sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng isang malinaw at malamig na plano. Mayroon akong alas. Isang alas na hindi inaasahan ni Dr. Salcedo. Tumakbo ako palabas. Hindi alintana ang mga nagtatakang tingin ng mga kapitbahay. Dumiretso ako sa pinakamalapit na police community precinct, isang maliit na outpost na gawa sa lumang container van. Nanginginig ang aking buong katawan, ngunit ang aking boses ay matatag nang humarap ako sa natutulog na pulis. Kailangan ko ng tulong, sabi ko. Isang kaso ng illegal detention sa Makati Med. Tiningnan ako ng pulis na para bang ako'y isang baliw, eksakto sa paraan na gusto ni Marco. Miss, alam mo ba kung anong oras na? At Makati Med? Malayo sa jurisdiction namin yan. Alam ko, giit ko. Pero ang biktima ay isang residente ng Tondo. Si Sarah de la Cruz, isang nurse. At ang nagkulong sa kanya ay si Dr. Ricardo Salcedo. May pruweba ako. Dito pumasok ang aking plano. Hindi ko sinabi ang tungkol sa akin o kay Marco o sa paglason. Ang pag-atake ko ay maliit, nakatutok, at legal. Ipinakita ko ang isang text message na ipinadala sa akin ni Sarah bago pa siya pumasok sa ospital kanina. Isang mensaheng sinadya naming gawin para sa ganitong sitwasyon. Pre, pinipilit ako ni Dr. Salcedo na mag-overtime. Ayaw akong payagang umuwi. Kung hindi ako makauwi mamaya, alam mo na kung sino hahanapin mo. Isang simpleng mensahe, ngunit sa mata ng batas, ito'y isang indikasyon. At bukod dyan, dagdag ko, si Dr. Salcedo ay may history ng pang-aabuso sa mga empleyado niya. Mayroon akong listahan ng mga pangalan ng dati niyang mga nurse na handang tumestigo. Isa itong malaking bluff, ngunit sa takot na masangkot sa isang mas malaking gulo, ang pulis ay napilitang kumilos. Isang police car, kasama ako at ang 2 pulis mula sa Tondo, ang humarurot papuntang Makati. Ang operasyon ay hindi isang malaking raid. Isa lamang itong pagbisita para mag-imbestiga sa isang reklamo. Pagdating namin sa opisina ni Dr. Salcedo, ang tensyon ay halos mahahawakan. Nandoon pa rin si Sarah, maputla ngunit buo. Si Dr. Salcedo ay nagulat sa pagdating ng mga pulis, lalo na't mga pulis mula sa Tondo. Ang kanyang awtoridad sa loob ng sarili niyang ospital ay biglang nabasag. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Pilit na pinapakita ang kanyang galit. May reklamo lang po kami, Doc. Sabi ng pulis sa paraang magalang ngunit hindi natitinag.
Maaari po ba naming makausap sandali si Miss De La Cruz? Sa labas. Walang nagawa si Dr. Salcedo. Sa ilalim ng tingin ng mga pulis, pinalabas niya si Sarah. Sa pagdaan niya sa aking tabi, isang napakabilis na kilos ang nangyari. Isang palitan. Ang ballpen na may recording ay napunta sa aking kamay at isang ordinaryong ballpen ang napunta sa kanya. Ligtas na ang ebidensya. Nang makalayo na kami, sa loob ng sasakyan ng pulis, niyakap ko si Sarah. Salamat, bulong ko. Salamat sa buhay mo. Nakuha mo. Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Tumango ako. Ang sumunod na 2 araw ay isang ipu-ipo ng paghahanda. Dinala ko ang recording kay Attorney Vargas. Nang marinig niya ito, ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng hindi makapaniwalang pagkagalit. Ito na, sabi niya. Ito na ang bala. Bumuo kami ng isang plano. Ang Del Mundo Logistics ay magkakaroon ng isang emergency stockholders meeting sa Biyernes. Ito ang araw na pilit na itutulak muli ni Marco ang pagbenta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang si Attorney Vargas ang haharap sa kanya. Ako mismo. Delikado yan, Isabela, babala ni Frank. Kapag nagpakita ka, para mo na ring isinuko ang sarili mo. Hindi ako magpapakita bilang isang pugante, sabi ko. Magpapakita ako bilang ang may-ari, ang tunay na Del Mundo. Naghanda kami. Nagpa-print si Frank ng daan-daang kopya ng transcript ng recording. Kumuha siya ng mga affidavit mula sa mga dating empleyado ni Dr. Salcedo. Bawat detalye ay plinano. Ito na ang magiging huling laban. Isang sugal kung saan nakataya ang lahat. Isang gabi bago ang meeting, habang tinitingnan ko ang natutulog na si Mateo sa kandungan ni Nanay Pilar, naramdaman ko ang isang kaba na hindi ko pa naramdaman noon. Ito na ang katapusan ng pagtatago. Bukas, haharapin ko na ang mga halimaw. Ngunit habang abala ako sa paghahanda para sa digmaan sa Makati, hindi ko alam na ang halimaw ay mayroon na palang ibang plano. Isang plano na hindi tumatarget sa aking yaman, kundi sa aking puso. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lian, humahangos. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ate Isabela, sabi niya, hirap huminga. Si Nanay Pilar. Kinuha po siya. Isang itim na van, walang plaka, 2 lalaking nakabonet. Ang mga salita ni Lian ay parang mga punyal na tumusok sa aking dibdib. Habang naghahanda ako para sa aking pag-atake, si Marco ay gumawa na ng kanyang sariling hakbang. Kinuha niya ang aking reyna. Ang mga salita ni Lian ay isang bombang sumabog sa gitna ng aming munting tahanan. Winasak ang anumang natitirang piraso ng aking tapang. Si Nanay Pilar, ang babaeng nagbukas ng kanyang pinto para sa akin nang talikuran ako ng mundo. Ang babaeng nagturo sa akin na ang halaga ay wala sa pera, kundi sa puso. Kinuha siya. Ang pag-asa na maingat kong binuo sa loob ng mga nakaraang araw ay parang isang kandilang biglang hinipan at namatay. Ang silid ay umikot sa aking paningin. Napapahawak ako sa balikat ni Lian na ngayon ay humahagulgol na. Ang kanyang maliliit na katawan ay nanginginig sa takot. Sino? Paano? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Sa sandaling iyon, ang luma at gasgas na telepono sa ibabaw ng mesa ay tumunog. Ang tunog nito ay hindi isang simpleng ring. Ito ay isang hatol, isang ultimatum. Nagkatinginan kami ni Lian. Walang ibang sasagot. Dahan-dahan, nanginginig ang aking mga kamay. Pinulot ko ang telepono. Hello? Nakatulog ka ba ng mahimbing mahal ko? Ang boses ni Marco, malamig, kalmado, at puno ng nakakalokong pagtatagumpay. Ang bawat pantig ay parang lason na tumutulos sa aking tainga. Nasaan siya? Anong ginawa mo sa kanya? Hayop ka! Sigaw ko. Ang lahat ng pagkukunwari ay nawala na.
Narinig ko ang mahina niyang pagtawa sa kabilang linya. Isang tunog na mas masahol pa sa ungol ng demonyo. Huwag kang mag-alala. Buhay pa naman ang matandang hukluban. Sa ngayon, nakadepende ang lahat sa iyo, Isabela. Ano ang kailangan mo? Tanong ko, ang aking boses ay basag. Simple lang, sabi niya. Bukas, sa stockholders meeting, hindi ka darating. Ang abogado mo, hindi rin darating. Pipirmahan mo ang lahat ng dokumento na ibibigay ko sa iyo. Isang waiver, isinusuko ang lahat ng karapatan mo sa Del Mundo Logistics. Isang medical declaration na voluntaryo mong inaamin ang iyong mental instability. At isang kasunduan na ibinibigay sa akin ang full and sole custody kay Mateo. Pagkatapos, aalis ka ng bansa. Magpakalayo-layo ka at huwag nang magpapakita kailanman. Ang hangin ay ninakaw mula sa aking mga baga. Ang hinihingi niya ay hindi lang ang aking yaman. Hinihingi niya ang aking pagkatao, ang aking anak, ang aking buong buhay. Kung hindi, patuloy niya, ipapadala ko sa iyo ang lola ng batang yan. Piraso bawat piraso. Marco, pakiusap. Pagmamakaawa ko, ang aking mga luha ay malayang dumadaloy. Huwag mong gawin to. Game over, Isabela. Checkmate. Sabi niya bago niya pinatay ang tawag. Bumagsak ako sa sahig, yakap-yakap si Lian. Ang bigat ng pagpili ay dumagan sa akin na parang isang bundok. Sa isang kamay, naroon ang hustisya para kay Mateo, ang pamana ng aking ama, ang paglaban sa kasamaan. Sa kabilang kamay, naroon ang buhay ng isang inosenteng babae na nagmalasakit sa akin. Ate Isabela, humikbi si Lian. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha habang nakakapit sa aking damit. Iligtas niyo po ang lola ko. Pakiusap, siya na lang po ang meron ako. Ang bawat salita niya ay isang karayom na tumusok sa aking puso. Paano ko sasabihin sa batang ito na ang pagligtas sa kanyang lola ay nangangahulugan ng pagsuko ng lahat? Paano ko titingnan ang aking anak sa hinaharap? Alam na ipinagpalit ko ang kanyang kinabukasan para sa isang buhay. Ngunit paano rin ako mabubuhay? Alam na isang tao ang namatay dahil sa akin. Tumingala ako at nakita ko ang aking refleksyon sa salamin ng maliit na altar. Ang babaeng nakatingin pabalik ay wasak. Talunan. Ngunit sa likod ng mga luhang yon, may ibang nagsimulang mabuo. Isang plano, isang desperado, mapanganib, at marahil ay huling plano. Tumayo ako. Pinunasan ko ang luha ni Lian at ang sarili kong luha. Huwag kang mag-alala, Lian. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig, ngunit may bagong lakas. Ililigtas natin si Nanay Pilar. Tinawagan ko si Attorney Vargas. Frank, may pagbabago sa plano. Isinalaysay ko ang lahat. Hindi, Isabela. Huwag. Isang patibong yan. Sigaw niya sa kabilang linya. Alam ko, sagot ko. Pero wala akong pagpipilian. Sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Magtiwala ka sa akin. Nag-alinlangan siya, ngunit sa huli, pumayag siya. Pagkatapos, tinawagan ko si Marco. Pumapayag ako, sabi ko. Hinayaan kong maging tunog talunan ng aking boses. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Huwag mo lang siyang sasaktan. Narinig ko ang pagngisi niya. Matalinong desisyon. Magpadala ako ng address. Pumunta ka doon mag-isa. Walang pulis, walang abogado. Isang maling galaw, Isabela, at alam mo na kung ano ang mangyayari. Ibinigay niya ang address. Isang abandonadong bodega sa Pantalan. Ang perpektong lugar para sa isang pagpatay. Kinagabihan, habang natutulog si Mateo sa aking kandungan, hinaplos ko ang kanyang buhok. Ito na marahil ang huling gabi na magkakasama kami. Hinalikan ko ang kanyang noo. Isang halik na naglalaman ng lahat ng aking pagmamahal, lahat ng aking pagsisisi, at lahat ng aking pag-asa. Kinabukasan, bago sumikat ang araw,
Nagsuot ako ng simpleng damit, walang alahas, walang anumang bakas ng dating. Si Isabela Arguela. Naglakad ako palabas sa madilim na eskinita ng Tondo, nag-iisa. Dumating ako sa bodega. Ang amoy ng kalawang at maalat na hangin ay sumalubong sa akin. Ang lugar ay tahimik, maliban sa alon na humahampas sa mga haligi ng pantalan. Isang malaking pinto na bakal, ang bahagyang nakabukas, nag-aanyaya sa akin sa dilim sa loob. Huminto ako sa bungad nito, huminga ng malalim. Ito na. Ang huling yugto. Naglakad ako papasok. Walang dala kundi ang bigat ng aking desisyon at ang lihim na plano na nakatago sa likod ng aking pagsuko. Sa gitna ng malawak at madilim na bodega, naghihintay siya, si Marco. Nakatayo na parang isang hari sa kanyang madilim na kaharian, isang demonyong nangiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Ang nangiti ni Marco ay ang nangiti ng isang manlalarong hawak na ang lahat ng panalong baraha. Sa likod niya, nakatali sa isang upuan, naroon si Nanay Pilar. May buhos ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa tabi niya, si Doña Elvira, nakaupo na parang isang reyna sa kanyang trono, tuwang-tuwa sa panonood. "Welcome, mahal ko," bati ni Marco. Ikinumpas ang kanyang mga kamay na para bang ipinapakita ang kanyang kaharian. "Ang iyong bagong palasyo. Nasaan ang mga dokumento?" Tanong ko. Ang aking boses ay walang emosyon. Ito ang papel na kailangan kong gampanan. Ang babaeng sumuko na. Itinuro niya ang isang mesang bakal sa gitna. Sa ibabaw nito ay isang folder. "Pagkatapos mong pumirma," sabi niya, "malaya ka nang umalis. At ang matandang ito ay malaya na ring umuwi sa kabilang buhay." Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Doña Elvira. "Isang napakagandang plano, anak. Hindi ko sila pinansin." Naglakad ako papunta sa mesa. Bawat hakbang ay mabigat. Kinuha ko ang ballpen. Ang aking mga kamay ay sadyang pinanginginig ko. Tiningnan ko ang mga dokumento. Isang kasunduan sa pagitan ng ahas at ng kanyang biktima. "Mabuti," sabi ni Marco. "Mabuti. At natutunan mo na kung saan ang iyong lugar." Habang nakayuko ako sa mga papel, nagsimula akong magsalita. Ang aking boses ay mahina at basag. "Alam mo, Marco, may isang bagay akong hindi maintindihan." "At ano naman yon?" tanong niya, naiinip. "Bakit?" tanong ko. Itinaas ko ang aking ulo at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. "Hindi ba sapat ang yaman ko? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Bakit kailangan mo pang kunin ang buhay ng sarili mong anak?" Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang ngisi ng isang taong sigurado na sa kanyang tagumpay. Dahil sagabal siya, Isabela. Isang sagabal. Sa ilalim ng prenup natin, kung maghihiwalay tayo, kalahati lang ng Del Mundo assets ang mapupunta sa akin. Pero, kung ikaw ay madeklarang mentally incompetent at ang nag-iisang tagapagmana ay mawawala, ang lahat ay mapupunta sa akin bilang iyong legal guardian. At si Papa, dagdag ko. Ang pagkamatay niya sa heart attack, plano niyo rin ba yon? Ang mukha ni Doña Elvira ay natigilan, ngunit si Marco ay tumawa lang. "Matalino ka talaga. Mahal ko. Sayang at huli na ang lahat. Ngayon, pumirma ka na." Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Sa tingin ko, hindi na kailangan. Ang pagkalito sa mukha ni Marco ay napalitan ng gulat nang marinig namin ang isang malakas na ugong mula sa labas. Isang ugong na papalakas ng papalakas. Kasabay nito, sa isang malayong boardroom sa Makati, ang stockholders meeting ng Del Mundo Logistics ay nagsisimula na. Si Attorney Vargas ay nakatayo sa harap, hawak ang isang remote control. Sa malaking screen sa likod niya,
na dapat sana'y nagpapakita ng mga financial charts ay lumitaw ang isang live feed, isang madilim na bodega, ang buong pag-uusap, ang bawat pag-amin ni Marco, ang bawat tawa ni Doña Elvira, lahat ay narinig. Lahat ay napanood ng buong board of directors, ng mga business partners, at ng mga miyembro ng media na inimbitahan ni Attorney Vargas. Sa labas ng bodega, ang ugong ay naging isang malinaw na ingay. Ang mga tricycle ni Mang Cardo at ng kanyang mga kasamahan kasama ang daan-daang residente ng Tondo ay dumating. Sila ang plano biko, ang aking citizen's arrest. Ang kanilang mga cellphone ay nakarecord, nagla-livestream sa social media. Ang sigaw nila para sa hustisya ay mas malakas pa sa alon ng dagat. Anong nangyayari? Sigaw ni Marco, ang kanyang mukha ay namumutla. Sabi mo, checkmate na. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado na. Nakalimutan mo lang, nasa akin pa ang huling karta. Sa isang iglap, ang bodega ay napuno ng mga pulis. Ang plano ni Attorney Vargas, ang mga awtoridad na kanina pa pala nakaantabay, naghihintay lang sa kompletong pag-amin. Sinubukang tumakas ni Marco. Kinuha niya si Nanay Pilar bilang hostage, isang patalim ang nakatutok sa leeg nito. Ngunit si Nanay Pilar, ang mata ng babae mula sa Tondo, ay hindi isang mahinang biktima. Ikinagat niya ang kanyang buong lakas sa kamay ni Marco. Sa sakit, nabitawan ni Marco ang patalim. Iyon na ang pagkakataon ng mga pulis. Dinakip sila. Si Marco, na sumisigaw ng mga pagbabanta. At si Doña Elvira, na hindi makapaniwala. Ang kanyang maskara ng karangyaan ay tuluyan ng nabakbak. Inilalabas ang tunay niyang anyo. Isang kaawa-awang matandang babae na sakim sa kapangyarihan. Habang kinakaladkad sila palabas, napahinto si Doña Elvira sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang pagkasuklam. Akala mo ba tapos na to? Sabi niya. Ang kanyang boses ay parang kaluskos ng ahas. Hindi mo alam ang buong kwento, Isabela. Ang pamilya mong perpekto, ang ama mong santo. Tanungin mo kung sino talaga ang pumatay sa nanay mo. Natigilan ako. Bago pa ako makasagot, kinaladkad na siya ng mga pulis palayo. Pinakawalan ko si Nanay Pilar. Niyakap niya ako ng mahigpit. Alam kong gagawin mo ang tama, Hija. Lumabas ako ng bodega at sinalubong ng liwanag. Ang liwanag mula sa mga kamera ng media at ang liwanag ng sumisikat na araw. Tapos na ang gabi. Ngunit ang huling lason na binitiwan ni Doña Elvira ay nagsisimula pa lamang kumalat sa aking isipan. Ang mga sumunod na linggo ay isang mabilis na pag-inog ng mga kaganapan. Ang balita tungkol sa Arguelles conspiracy ay sumabog sa buong bansa. Ang video ng pag-amin ni Marco na ipinalabas sa stockholders meeting at kumalat sa social media ay naging usap-usapan sa bawat sulok ng Pilipinas. Ang mga larawan nila ni Doña Elvira na nakaposas, ang kanilang mga mukha ay hindi na maipinta, ay nasa pabalat ng lahat ng dyaryo. Tapos na ang kanilang paghahari. Ako naman, mula sa pagiging isang pogante, ay naging isang simbolo. Isang simbolo ng katatagan ng isang ina. Isang simbolo ng paglaban sa kabuktutan. Ngunit sa likod ng mga kamera at ng papuri ng publiko, may isang laban pa akong kailangang harapin. Ang laban sa loob ng aking sarili. Ang mga salita ni Doña Elvira ay parang isang tinik na bumaon ng malalim sa aking puso. Sino talaga ang pumatay sa nanay mo? Ipinatawag ko si attorney. Si Doña Elvira, na laging naiinggit sa pamilya Del Mundo, ay alam ang bahaging ito ng kwento at ginamit ito bilang kanyang huling sandata laban sa akin. Nang marinig ko ang katotohanan, hindi ako umiyak. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ang multo ng aking nakaraan na ginamit para takutin ako ay nawalan na ng kapangyarihan. Ang aking ama ay hindi isang santo at ang aking ina ay hindi isang perpektong anghel. Sila ay mga tao
na may mga kahinaan at mga pinagdaanang sakit tulad ko. At sa pag-unawang iyon, natagpuan ko ang aking kapatawaran. Sa araw ng stockholders meeting na muling ipinatawag, pumasok ako sa boardroom hindi bilang si Isabela Argeles, ang byuda, kundi bilang si Isabela del Mundo, ang tagapagmana. Suot ang isang simpleng itim na bestida at sa aking tabi ay si Attorney Vargas, hinarap ko ang board. Walang nagtangkang kumontra. Sa isang unanimous na boto, ako ang itinalagang bagong CEO at chairman ng Del Mundo Logistics. Ang unang executive order ko, isang malawakang pagtaas ng sahod at benepisyo para sa lahat ng empleyado, mula sa mga driver hanggang sa mga kargador. Ang pangalawa, ang pagtatatag ng isang foundation. Makalipas ang isang buwan, bumalik ako sa Tondo. Ngunit hindi na ako ang babaeng tumatakas na may takot sa kanyang mga mata. Dumating ako sakay ng isang simpleng sasakyan at sa aking tabi ay si Mateo, masigla at malusog na. Sa isang maliit na bakanteng lote, kung saan dati ay tambakan lamang ng basura, isang malaking pagtitipon ang naganap. Ang buong komunidad ay naroon. Si Mang Cardo, si Aling Nena, at lahat ng tumulong sa akin. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Nanay Pilar at Lian. Sa harap nila, pinasinayaan ko ang Nanay Pilar Foundation for Children's Welfare, isang organisasyon na magbibigay ng libreng edukasyon at pangangalagang medikal sa mga bata ng Tondo. Hindi ko mababayaran ang utang na loob ko sa inyo, sabi ko sa mikropono. Ang aking boses ay nanginginig sa emosyon. Ngunit sisimulan ko sa pagbibigay pag-asa, tulad ng pag-asang ibinigay ninyo sa akin noong panahong wala na akong makita, kundi kadiliman. Nagpalakpakan ang mga tao. Niyakap ko si Nanay Pilar at Lian. Sa gitna ng Tondo, sa gitna ng ingay at ng simple nilang pamumuhay, natagpuan ko ang tunay na kayamanan. Paggabi na nang umuwi kami. Mula sa bintana ng aking bagong opisina, sa tuktok ng Del Mundo Building, pinagmasdan ko ang paglubog ng araw sa ibabaw ng syudad. Tanaw ko ang kumikinang na mga ilaw ng Makati at sa di kalayuan, ang mas malalamlam na ilaw ng Tondo. Dalawang mundo na parehong naging bahagi ng aking pagkatao. Hawak ko ang lahat, ang kapangyarihan, ang yaman, ang kumpanya. Ngunit habang nakatingin ako sa aking refleksyon sa salamin ng bintana, isang tanong ang nanatili. Ngayong tapos na ang lahat ng laban, ako ba'y tunay ng payapa? 5 taon. 5 taon ang lumipas mula ng gabi na iyon sa bodega. Ang panahon ay isang banayad na agos na unti-unting naghugas sa mga sugat. Hindi para burahin ang mga peklat, kundi para gawin itong bahagi ng isang mas malakas at mas buong pagkatao. Ang tanong kung ano ang nangyari sa kanila ay madalas pa ring bumabalik. Hindi na mula sa akin, kundi mula sa mga usisero sa paligid. Ang hustisya, sa wakas, ay may sariling paraan ng pagkukwento. Si Marco at Doña Elvira ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong para sa kasong frustrated murder at kidnapping. Ngunit ang tunay na parusa sa kanila ay hindi ang mga rehas na bakal. Matapos ang ilang taon, dahil sa kanilang edad at good behavior, sila ay nakalaya. Ngunit ang mundong kanilang binalikan ay hindi na ang mundong dati nilang pag-aari. Ang kanilang yaman ay nawala. Ang kanilang pangalan ay naging sinonimo ng kasakiman at kabuktutan. Mula sa kanilang mansyon sa Makati, sila ngayon ay nakatira sa isang maliit na umuupahang apartment sa isang lugar kung saan ang bawat kapitbahay ay may alam sa kanilang kwento. Ang bawat tingin, bawat bulong ay isang habambuhay na sentensya. Ang hiya, ang kahihiyan, ang siyang tunay na nagkulong sa kanila. Si Dr. Salcedo naman ay tinanggalan ng lisensya. Ang kanyang pangalan ay binura sa hanay ng mga manggagamot, ang pinakamasakit na kamatayan para sa isang taong ang buong buhay ay ipinuhunan sa propesyon. Sa kabilang banda,
Ang mga butil ng kabutihan ay namulaklak. Si Sara de la Cruz, dahil sa kanyang katapangan, ay naging head nurse sa Makati Med, isang posisyong matagal na niyang pinapangarap. Si Lian, ang anghel na may dumi sa mukha, ay isa ng first-year medical student sa isang prestihiyosong unibersidad, ang una at pinakamatagumpay na scholar ng Nanay Pilar Foundation. At si Nanay Pilar, nabubuhay siya ng payapa at komportable sa isang maliit ngunit magandang bahay na ipinatayo ko para sa kanya, hindi kalayuan sa Tondo, kung saan araw-araw niyang nakikita ang paglago ng komunidad na kanyang minamahal. At ako ba'y payapa na? Nakatayo ako sa hardin ng aking bagong bahay. Hindi ito isang malaking mansyon na puno ng malamig na marmol at mga anino. Isa itong bahay na puno ng liwanag, ng halakhak at ng amoy ng bagong lutong pandesal. Mula sa aking kinatatayuan, tanaw ko ang aking anak, si Mateo, na ngayon ay 6 na taong gulang na, ay masayang naghahabulan sa damuhan. Kasama ang isang tuta. Ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika sa aking mundo. Ang bawat hininga niya ay isang patunay ng aking pinakamalaking tagumpay. "Mama, look!" Sigaw niya. Ipinapakita sa akin ang isang bulaklak na kanyang pinitas. Lumapit ako sa kanya at umupo sa damuhan. "It's beautiful, anak," sabi ko. Hinahawi ang buhok na tumatakip sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ako ng kanyang mga inosenteng mata. "Mama," tanong niya, "bakit po yung mga kaklase ko, may lolo at lola sila? Ako po wala." Ang tanong na yon, na dati kinatatakutan ko, ay dumating ng walang bigat. Tumingin ako sa malayo, sa asul na langit. Naalala ko ang mukha ni Marco, ang mukha ni Doña Elvira. Ngunit ang dati nag-aalab na galit ay wala na. Ang dati matinding sakit ay naging isang blangkong espasyo na lamang. Natuklasan ko na ang tunay na kapatawaran ay hindi isang malaking desisyon na ginagawa mo isang araw. Ito ay isang maliit na bagay na nangyayari araw-araw. Ito ang paggising sa umaga na ang una mong naiisip ay ang lulutuin mong almusal, hindi ang paghihiganti. Ito ang pagtingin sa iyong anak at ang nakikita mo ay ang kanyang kinabukasan, hindi ang anino ng kanyang nakaraan. Hinawakan ko ang maliit na kamay ni Mateo. "Mayroon kang Nanay Pilar, di ba? At mayroon kang mama." Gumiti siya, kontento na sa aking sagot. At muling tumakbo para makipaglaro. Pinagmasdan ko siya. Oo, pinatawad ko na sila. Hindi para sa kanila, dahil hindi nila iyon deserve. Pinatawad ko sila para sa sarili ko. Pinatawad ko sila para palayain ang huling piraso ng aking puso na kanilang binihag. Ang aking kapayapaan ay hindi nagmula sa pagbagsak nila, kundi sa pagbangon ko. Hindi ito nagmula sa kanilang pagdurusa, kundi sa kaligayahan ng aking anak. Hindi ito isang regalo mula sa tadhana. Ito ay isang bagay na aking ipinaglaban, pinagpaguran, at sa wakas ay aking nakamtan. Ako si Isabela del Mundo, at ito ang bagong simula, ang aking tunay na mana.